Hindi lahat ng number 1 pick sa NBA ay nagiging superstar. Pero itong 10 ito, napatunayan kung bakit sila ang number 1 pick mula sa dominanting stats hanggang sa championship legacy. Ito ang top 10 best number 1 draft picks sa kasaysayan ng NBA. Simulan natin ang number 10, ang unang pick ng 2012 NBA draft, Anthony Davis. Oo, kahit na hindi pa siya nananalo ng Defensive Player of the Year, maraming nagsasabi na si Anthony Davis ang pinaka-versatile na defender sa kasaysayan ng NBA. Isipin mo to, 6'11 ang height, may 7'6 na wingspan, at grabe ang athleticism para sa isang big man. Halos hindi ka panipaniwala ang kanyang mobility o galaw sa court. Parang nilikha talaga siya para sa modernong NBA. Pero hindi lang katawan ang puhunan ni AD. Ang tunay na nagpapalakas sa kanya ay ang matalinong basketball IQ, malalim na pag-unawa sa depensa, at eksaktong timing sa pagbasa ng pick and roll plays. Kaya niyang bantayan ang roller at ang ball handler. Dahil dito, kayang-kaya niyang bantayan ang positions 1 hanggang 5. Siya ang klase ng manlalarong dominante sa loob ng paint at sa perimeter. Sa totoo lang, kakaunti lang ang mga players na pwedeng ikumpara sa kanya pagdating sa defensive versatility. At sa panahon ngayon ng NBA, kung saan kalat ang shooters at kailangan ng big man na kaya makipagsabayan sa mga tulad ni Steph Curry, si AD na marahil ang pinakamabisang depensibong manlalaro sa kasaysayan. Pero teka, hindi lang sa depensa ang galing ni AD. Offensively, halimaw din siya. May malambot na tira sa ilalim, polished na mid-range jumper, at ball handling na parang guard. Sa buong karera niya, nag-a-average siya ng 24 points per game sa 52% shooting. At pagdating ng playoffs, mas matindi pa, 26 points at 54% shooting. Unang bahagi ng kanyang karera ay ginugol niya sa New Orleans, pero kulang ang talento sa paligid niya. Pero pagdating niya sa Los Angeles Lakers, naging isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila naging kampiyon noong 2020 NBA season. Dahil sa pagiging tahimik, mga injury, at ang katotohanang sumali siya kay LeBron James para makakuha ng singsing, madalas siyang nakakalimutan sa usapan ng best player sa NBA. Pero huwag kayong magkamali, si Anthony Davis ay isang tunay na halimaw sa court at walang duda, isa sa pinakamagaling na number 1 picks ng bagong milenyo. Kung ang problema ni Anthony Davis ay madalas siyang nakakalimutan, ibang usapan naman ang nasa number 9 natin. Kahit mahigit isang dekada na siyang retirado, mas kilala pa rin siya kaysa sa karamihan ng mga aktibong NBA players ngayon. Ang tinutukoy natin ay ang unang pick ng 1996 draft class, ang taong tinaguriang The Answer, Allen Iverson. Sa height na 6 feet at bigat na 155 pounds, si AI ang pinakamaliit at pinakamagaan na number 1 pick sa kasaysayan. Pero kahit pa may mga naging legend siyang nakasabay na na-draft noong 1996, hindi nagsisisi ang Philadelphia sa pagkuha sa kanya bilang number 1 pick. Oo, aminin natin, hindi siya elite na defender at minsan ay hindi efficient scorer. Pero yung puso at passion na dala niya sa bawat laro, hindi matatawaran. Binago ni Allen Iverson ang laro ng point guard. Sa halip na puro pasa tulad nila Magic Johnson, John Stockton at Jason Kidd, si AI ang nagsimula ng bagong henerasyon ng shoot-first guards. Pero higit pa sa laro, ang pinakamalaking epekto ni Iverson ay sa kultura ng NBA. Bago si AI, ang mga players ay walang tattoo, walang nagdadamit hip-hop style sa mga laro, at walang player na buong tapang na ipinakita kung sino siya talaga. Walang pakialam, walang takot. Siya si The Answer. Noong 2001, nanguna siya sa Sixers patungong NBA Finals at naging MVP ng liga. Isang legendary na season na kahit walang championship, nakuha niya ang puso ng milyong-milyong fans sa buong mundo. May 4 na scoring titles, 3 beses naging steals leader, at 11 all-star appearances.
si AI ang pinakamabilis at pinakamapanganib na point guard ng kanyang era. Takot ang mga defenders pag siya ang kaharap. Sabi nga ni Kobe Bryant, buti na lang at hindi 6'5" si Allen Iverson. Kasi kahit 6 feet lang siya, ang kanyang 26.6 points per game career average ay pasok sa top 10 all-time sa NBA. Pero bago tayo tumuloy sa ating number 8, balikan muna natin ang ilang number 1 picks na hindi nakapasok sa listahan pero karapat-dapat pa rin bigyang pugay. Unahin na natin ang madalas ikumpara kay Allen Iverson, ang unang pick ng 2011 NBA Draft, Kyrie Irving. Usapang skills, mas kumpleto ang laro ni Kyrie kumpara kay AI. Mas maganda ang handles, kayang tumalon gamit ang kahit anong paa, at isang malalim na arsenal ng spins, fakes at crossovers. Kaya nga marami ang nagsasabing siya ang greatest ball handler of all time. Mas magaling din siyang shooter at mas efficient na scorer kaysa kay Iverson. At hindi lang yan, meron na rin siyang NBA championship at siya pa ang tumira ng isa sa pinakamalaking clutch shot sa NBA Finals. Pero sa kabila ng lahat ng yan, dahil sa napakalaking epekto ni AI sa basketball culture, mas mataas pa rin ang rango ni Iverson kaysa kay Kyrie, kahit pa napakalapit ng laban nila. At syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang ilan pang legendary number 1 picks tulad nila Elgin Baylor, Elvin Hayes, Bill Walton at Patrick Ewing. Lahat sila ay mga first ballot Hall of Famers na nakatatak na sa kasaysayan ng NBA. Pero wala sa kanila ang pwedeng itapat sa number 8 sa ating listahan. Isang player na gumawa ng isang desisyon na halos imposible para sa karamihan. Matapos mapili bilang first overall pick ng 1987 NBA Draft, nagdesisyon siyang tumanggi muna sa NBA at sa milyong-milyong dolyar para lamang maglingkod sa Navy ng Estados Unidos. Oo, ang tinutukoy natin ay si David Robinson, ang tinaguriang The Admiral. Isang 7'1" na center na tumatakbo sa court na parang isang gazelle. At ang katawan niya, parang kalahok ng Mr. Olympia. Halos perpekto ang pisikal na anyo para sa isang dominanteng big man. Sa unang 7 taon ng kanyang karera, namayagpag si Robinson. Nanguna siya sa liga sa rebounds, blocks at scoring. Nag-average siya ng 25 points, 12 rebounds, 3 assists, 1.7 steals at 3.6 blocks per game. Isang tunay na all-around force. Sa panahong yon, nakuha niya ang mga awards na Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, and NBA Most Valuable Player. At taon-taon, kasama siya sa All-Defensive Team at All-NBA Team. Sa sumunod na 7 taon, medyo bumagal ang kanyang galaw dahil sa injuries. Pero kahit ganoon, nag-average pa rin siya ng 21 points, 10 rebounds at 3 blocks per game sa kabuuan ng kanyang karera. At ang pinakamahalaga sa lahat, nakamit niya ang ultimate goal ng bawat player. 2 NBA championships kasama ang San Antonio Spurs noong 1999 at 2003. Si David Robinson ay isang alamat sa loob at labas ng court, isang tunay na leader at isa sa mga pinakamagaling na number 1 pick sa kasaysayan ng NBA. At sa number 7, isa na namang halimaw sa stats ang papasok sa listahan. Bago pa man sumikat ang mga triple-double ni Westbrook at Jokic, meron ng isang taong tinatawag ni Mr. Triple-Double. Siya ang unang overall pick ng 1960 NBA Draft, ang walang iba kundi si Oscar Robertson. Sa kanyang unang 6 na seasons, nag-average siya ng 30.4 points, 10 rebounds at 10.7 assist per game. Isipin mo yan, halos triple-double kada laro. Kung may LeBron James ang modern era, si Oscar Robertson ang LeBron ng dekada 60. Isang 6'5", 210-pound guard na may malupit na handles, galing sa shooting at lakas na hindi kayang tapatan ng mga kalabang guards noon.
Ginamit niya ang kombinasyon ng size at bilis para dominahin ang laro sa paraang hindi pa nakita noong panahon niya. Meron siyang isang scoring title at 6 na beses na nanguna sa liga sa assist. At siya ang kauna-unahang player sa NBA history na nanguna pareho sa scoring at assist. Isang accomplishment na 7 lang ang nakagawa sa buong kasaysayan. Noong 1971, nagsanib puwersa siya at si Kareem Abdul-Jabbar at nakuha ang kanyang unang NBA championship kasama ang Milwaukee Bucks. Pagka-retire niya, siya ay isang 12-time All-Star at naging all-time leader in assist sa kanyang panahon. Si Oscar Robertson, ang Mr. Triple-Double ng tunay na old school, isa sa pinakakumpletong player na nakita sa NBA. At sa number 6 naman, isang manlalaro ang nasa tuktok pa rin ng isang all-time statistical record sa NBA, ang hari ng blocks. Siya ang first overall pick sa 1984 NBA draft, 2 pwesto sa unahan ni Michael Jordan. Pero hindi tulad ng Portland na hindi pa rin makamove on sa pagpili kay Sam Bowie. Tama ang naging desisyon ng Houston Rockets sa pagpili kay Hakeem Olajuwon. Nagsimula lang mag-basketball si Hakeem sa edad na 17 pero dahil sa kanyang background sa soccer, napaaga ang kanyang coordination at footwork, mga bagay na bihirang-bihira sa isang center. At dahil huli siyang nagsimulang maglaro, hindi siya nag-iisip na parang typical na big man. Gusto niyang gumalaw na parang guard. At yun nga ang naging estilo niya, isang guard sa katawan ng center. Walang ibang center noong panahon niya ang kasing liksi at unpredictable. Kapag nasa pose si Hakeem, akala mong pupunta siya sa kanan, bigla sa kaliwa. May spin, may fake at syempre ang kanyang pamatay na galaw, ang dream shake. Ang dream shake ang isa sa pinakamahirap bantayang move sa kasaysayan. Kaya naman kilala si Hakeem bilang isa sa pinakamagaling na post player ever. Bukod sa 2 Defensive Player of the Year awards at pagiging all-time leader in blocks, si Hakeem ay isa rin sa top 10 all-time sa steals at nag-iisang big man sa listahan na yon. May halos 27,000 career points siya at kasalukuyang pang 14 sa all-time scoring list sa NBA. Hindi natin masabi kung mas magaling ba si Hakeem sa opensa o sa depensa dahil sa parehong dulo ng court, isa siya sa pinakamahusay sa lahat ng panahon. Meron din siyang 2 NBA championships at ang pangalawa nakuha niya laban sa isang manlalarong mas kilala bilang pinakadominanting player sa history ng NBA. At siya rin ang ating number 5 sa listahan. Isang manlalaro na kahit siya mismo ay aminadong hindi siya ang pinakamagaling sa college. Pero sa NBA, ibang usapan na yan. Kahit gaano kagaling sa depensa si Alonzo Mourning o kahit pa may 2 NCAA championship si Christian Laettner, wala nang matinong tao ang pipili sa kanila kumpara sa halimaw na si Shaquille O'Neal. Si Big Diesel ay pinili bilang first overall pick sa 1992 NBA draft at sa loob ng kanyang unang 40 na seasons, nag-average siya ng 26 points, 12 rebounds, 3 assists at 2.5 blocks per game. 9 na beses siyang nanguna sa NBA sa field goal percentage at bakit nga ba hindi? Wala talagang makapigil sa shot attack. Sa kasagsagan ng kanyang 3-peat run kasama ang Lakers, binuldoser niya ang mga kalaban sa loob. Sa totoo lang, isa siya sa mga player na kapag natalo mo, ipagyayabang mo talaga sa barkada. Sa kanyang unang 14 seasons, umabot siya ng 6 na NBA Finals at nanalo ng 4 na championships. Sa huling bahagi ng kanyang karera, medyo lumobo ang katawan ni Shaq at palipat-lipat na siya ng team para humabol sa isa pang singsing. Pero kahit bumaba ang stats niya, lahat ng nakapanood sa kanyang prime ay alam ang totoo. At sa number 4, isang karibal ni Shaq na hindi kasing ingay pero siguradong kasing dominante, ang pinakamagaling na power forward sa kasaysayan, Tim Duncan. Alam mo ba na dati, ang plano talaga ni Tim ay maging Olympic swimmer? Pero nang wasakin ng bagyo ang kaisa-isang swimming pool sa St. Croix, napilitan siyang subukan ng basketball. 7 taon lang ang lumipas, naging pinakamahusay na college basketball player siya sa Amerika.
Naging jackpot ang San Antonio Spurs sa draft. Sa loob ng 19 na taon, si Duncan ang naging pinaka-boringly good na manlalaro sa NBA. Hindi siya tulad ni Kobe, Bird o Jordan na may mga buzzer beater moments. Hindi rin siya kasing lakas ni Shaq na kayang sumira ng ring at hindi siya flashy gaya ni Magic Johnson. Pero si Duncan, alam lang niya kung paano manalo. Tahimik lang siyang nanalo ng 5 NBA championships, 3 finals MVPs at 2 regular season MVPs. At alam mo bang siya rin ang may pinakamaraming all-defensive team selection sa kasaysayan? 15. Walang ibang player ang lumagpas sa 12. Si Duncan din ay may 15 all-NBA team selections. At ang tanging mas marami lang ay si LeBron James. Kasama rin siya sa top 6 sa blocks at rebounds sa all-time list. At sa kanyang karera, nanalo siya ng 1,001 regular season games, ikatlong pinakamarami sa buong NBA history. Pero dahil sobrang consistent at tahimik niyang maglaro, naging normal na lang sa fans ang kanyang greatness. At yan ang dahilan kung bakit siya ang isa sa pinaka-underrated na legends ng NBA. Ito naman ang pinaka-flashy sa lahat, ang number 3 sa ating listahan, Magic Johnson, ang conductor ng Showtime Lakers. Pagkatapos niyang talunin si Larry Bird sa 1979 NCAA Championship, si Magic ang naging unang overall pick sa NBA draft. At anong nangyari sa kanyang rookie season? NBA champion agad. At hindi lang yun, finals MVP pa. Unang taon pa lang, legendary na agad. Sa loob ng kanyang 12-year career, 9 na beses siyang umabot sa NBA Finals at 5 beses siyang nagkampiyon. 3 beses siyang naging Finals MVP at 3 beses din naging regular season MVP. Hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang record na pinakamataas na winning percentage sa NBA history. 74% ng mga laro niya ay panalo. Isipin mo yun, 3 sa bawat 4 na laban panalo si Magic. At para sa number 2 sa ating listahan, ito ang isang legend na sanay sa panalo, Kareem Abdul-Jabbar. 3 championship sa high school na may kabuuang record na 79 na panalo at 2 talo. Pagdating sa kolehiyo, 3 national championships ulit at 86 na panalo kontra sa 2 talo. Sa kabuuan, 4 na beses lang natalo si Kareem sa 169 na laro. At pagkatapos ng college, si Kareem ang naging unang overall pick sa parehong NBA at ABA draft noong 1969. May alok pa sa kanya na $1 milyong mula sa Harlem Globetrotters, pero pinili niya ang NBA at ang koponan ng Milwaukee Bucks. Sa unang 6 na taon niya sa Bucks, nag-average siya ng 30 points, 15 rebounds, 4 assists at 4 blocks kada laro, habang 2 beses umabot sa finals at 1 beses naging kampyon. Pagdating ng 1976, lumipat si Kareem sa Los Angeles Lakers at doon siya nagwagi pa ng 4 na championships at 3 MVP awards. Kaya sa kabuuan, 6 na beses siyang naging MVP. Sa loob ng 20 years sa NBA, nasa top 5 MVP voting siya sa loob ng 15 seasons. May 15 All-NBA selections at 11 All-Defensive teams. Sa madaling salita, 1 dekada siyang pinakamagaling na manlalaro sa buong liga. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kanyang skyhook, ang itinuturing na pinakamabisang offensive move sa kasaysayan ng NBA. Pag pinagsama-sama mo lahat ang kanyang karangalan, walang duda, ang trophy cabinet ni Kareem ang pinakamabigat sa kasaysayan ng NBA. Pero hindi si Kareem Abdul-Jabbar ang nangunguna sa ating listahan dahil ang nasa itaas niya sa kabila ng 2 dekada sa NBA ay tila wala pa ring kupas. Ang tinutukoy natin ay walang iba kundi ang The King LeBron James. Bihira ang isang manlalaro na malaki, malakas, mabilis at kayang tumalon na parang may racket sa likod. Pero mas bihira pa sa lahat ay ang photographic memory at utak na parang computer sa basketball.
At lahat ng yan nasa iisang katawan ni LeBron James. Idagdag mo pa ang kanyang nakakabaliw na work ethic at makukuha mo ang pinakakumpletong basketball player sa kasaysayan. 20 taon matapos siyang madraft bilang unang overall pick noong 2003, nagawa niyang basagin ang all-time scoring record ni Kareem at maging NBA all-time leading scorer. At dahil wala siyang balak tumigil pa sa paglalaro, malamang ay lalampas pa siya sa 50,000 points at magiging halos imposibleng maabot ang kanyang record. Ngunit hindi lang yan, si LeBron ay nasa top 5 all-time sa assist, number 1 sa playoff scoring, may pinakamaraming playoff wins, pinakamaraming All-NBA selections, at pinakamaraming All-NBA first team appearances sa kasaysayan. Oo, malamang na hindi niya abutan si Jordan pagdating sa championships, pero kung iisipin mo kung gaano kalaki ang expectation sa kanya noong pumasok siya sa NBA, mas lalo pa niya itong nalampasan. Kaya walang duda, si LeBron James ang pinakamahusay na number 1 pick sa kasaysayan ng NBA. Kaibigan, iyan ang top 10 number 1 pick sa history ng NBA. Ano ang masasabi nyo rito? Kung nagustuhan mo ang ating video, may iba pa kaming video na magugustuhan mo. Click mo na. Salamat!